Ngunit higit pa kay Hunas ang naririto. Sa araw na iyon, sasaksi rin ang reyna ng Sheba laban sa lahing ito. Naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang masaksihan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit pa kay Solomon ang naririto ngayon. Hallelujah. 43. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya'y gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpahingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis at maayos, aalis muna siya at magsama pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon dahil dito ang kanyang magiging kalagayan ay ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, the Father. Hallelujah, Holy Spirit, Lord. Ama, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. At muli po, Ama, na pinupuri kita, Panginoon po, Lord, sa pag-anyaya po sa gawain mo po, Panginoon, na muli po ako makapagsalita, Lord, at magamit po, Ama, ang aking mga labi, Lord, na bilang yung anak, Panginoon ko, at gayon po, Ama, sa mga kapatid ko nandirito ngayon, Panginoon, nawa, Ama, ay maunawaan nila yung mga um, sasabihin po ng aking mga labi, Lord, Ama, ikaw po ang siyang patuloy magsalita, Panginoon ko. At Lord, itago mo lamang ako sa iyong likuran, Panginoon ko, Ama, sapagkat Panginoon ko, alam ko na ikaw ay malakas kaysa sa akin, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo ako nagtitiwala, Panginoon ko, sa mga oras na ito, O Diyos. At nawa, Lord, bigyan mo po kami ng divine wisdom, knowledge, and understanding, Lord, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Patnubayan mo po kami, Ama, na iyong banal na Espiritu at ikaw lamang, Panginoon, ang siyang patuloy na may tataas, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon po. At maraming salamat, Ama, sa lahat ng ito, Panginoon. And to you all the glory and honor. In Jesus Christ's mighty name, I pray. Amen and amen. Ayan, at tayo po magsimula na. Ayan. Ayan, dito po sa ito po ay pinamagataan ko ng design. Ano, um, bilang isang tao po kasi, tayo is humihingi po talaga tayo ng sign kay Lord, kung ano yung mangyayari sa mundong ito. At yung sign na yun is tinitingnan natin yung langit, tinitingnan natin, o bukas uulan siya, ngayon iinit, kumbaga gano'n. Gano'n yung sign natin sa langit kapag tinitingnan natin uulan siya o hindi. 'Pag sa lupa naman andun po yung mga sign na which is na ang daming nangyayari Pero yun hindi natin naunawaan before kasi nga is wala pa tayo sa paanan ng ating Panginoon At, sabi po sa Matthew 12 verse 38, may ilang mga tagapagturo ng Katusan at mga Pariseo na nagsabi kay Jesus, "Guro, pakitaan niyo kami ng isang himalang magpapatunay na sugo nga kayo ng Diyos." Itam Yun nga, ang mga Pariseo ay naghahanap po talaga ng palatandaan sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesus, kung siya ba talaga ay ang sugo ng Diyos. Kasi sapagkat ang mga Pariseo ay marami na silang mga nakikitang himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa kanila, kaso hindi pa rin sila naniniwala sapagkat ayaw nila tanggapin yung mga nakikita nila na siya ba talaga ganito, siya ba talaga yung Mesiyas natin. Kumbaga andun yung pag-alinlangan nila kasi nga sila'y bulag at yun nga, ating Panginoong Hesus ay, hindi pa rin, kumbaga yung mga Pariseo hindi pa rin talaga naniniwala dahil nga mahirap lamang ang ating Panginoong Hesus at hindi po abot hindi yung standard na inaakala nila. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Paki-mute nga po yung mga hindi po nagsasalita. Paki-check po yung inyong mga mic. Amen. Salamat po. Ayan, thank you po. Ayan. Ayaw nilang tanggapin dahil nga yung ating Panginoong Hesus is mahirap lang siya, ipinanganak siyang mahirap, karpentero, 'yun at ayun nga,
ang pagkakaalam ng mga Pariseo na hindi siya ang sugo sapagkat itong si Jesus ay nagmumula sa Galilea. Kasi ang inaasahan nilang Mesiyas ay ang nagmumula sa Bethlehem, sa bayan ni David. Ito yung expectations ng mga Pariseo sa ating Mesiyas na darating ano. At yun nga, na-miss nila kasi hindi po talaga nila pinaniwalaan sapagkat sila'y bulag. Ano, at kahit na marami na yung mga himala na ipinapakita ng ating Panginoong Hesus ah, sa mga tao noon, ayaw pa rin talaga nilang maniwala na siya ang kanilang tagapagligtas. Pero sa atin ngayon ano, isa tayo sa mga mapapalad na masasabi natin na tayo'y pinagpala ng Diyos ano, sapagkat ang sabi ng Diyos sa Juan 20 verse 29, mapalad ang mga naniwala kahit hindi nila ako nakikita. So, tayo po ay mapalad ano, sa kapanahunan natin ngayon, we are blessed kasi na kahit hindi natin nakikita ano, nanampalataya tayo na siya ang ating tagapagligtas at siya yung ating, Diyos ano. At, yun talagang, ah, hindi tayo 'wag tayo maging kagaya ng mga Pariseo ano, na hihingi pa tayo ng sign ano. Um Kailangan po talaga na na alamin natin ano, para malaman natin na sino ba talaga yung Mesiyas natin. So, paano natin malalaman na ang ating Panginoong Hesus yung ating Mesiyas? So, magbasa tayo ng Bible, doon natin maunawaan ano, pagbulay-bulayin natin yung kanyang salita para malaman natin na siya talaga yung ating tagapagligtas at, hindi na natin kailangan pa ng sign ano. At, sabi po sa verse 39 ano, Matthew 12 verse 39, sumagot si Jesus, "Kayong henerasyon ng masasama at hindi tapat sa Diyos. Humihingi kayo ng himala pero walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang katulad ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong nasatiyan ang dambuhalang isda si Jonas sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ganoon din naman ang mangyayari sa akin na anak ng tao. 3 araw at 3 gabi rin ako sa ilalim ng lupa." Ano, at Jesus give us the sign of the prophet Jonas ano, yung sign ni Jonas ano nung ano siya, nalalaman naman natin talaga yung himala na nangyari sa buhay ni Propeta Jonas na nung nag-disobey siya sa Diyos ano, na pumunta siya na inutusan siya na pumunta dun sa, Nineveh upang balaan yung mga tao dun sa yung taga roon na magsisi sila ano, sa kanilang mga kasalanan. But Prophet Jonas disobeyed God, 'no? Kaya dahil ayaw nga niyang magsisi ang mga taga Nineveh at manumbalik sa ating Panginoong Diyos. Kasi alam niya ang ating Panginoong Diyos is, hindi po, ang ating Panginoong Diyos mahabagin ano, madali siyang magpatawad at, andun po yung puso ng ating Panginoong Diyos, hindi siya madaling magalit, hindi kumbaga mabilis siyang magpatawad ano, andun po yung ano ng ugali ng ating Panginoong Diyos 'no. Kaya nag-ano siya, nag-disobey siya kasi ayaw niya magsisi yung mga tao na taga roon ano. Kaya talagang dahil sa kanyang pag-disobey ay itinapon siya sa dagat ano, nilamon ay i-ano lang natin ano, hindi natin i-totally anuhin yung ano ni Hunas kasi aabutin tayo ng 10 minutes ano. Dahil sa kanyang pag-disobey ay itinapon siya sa dagat at nilamon ng isang dambuhalang isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ay nanatili roon si Hunas, but dahil si Jonas is nanalangin at nagsisi sa ating Panginoon, kaya ang Diyos ay inutusan niya ang dambuhalang isda at kaya ito inuluwa sa dalampasigan. So, si Jonas at kaya ngayon si Jonas ay inutusan siya ng Panginoon na pumunta sa lungsod ng Nineve upang balaan niya yung mga tao dun sa Nineve at, para magsisi sila at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At, nang dahil sa mensahe na iyon na napapakinggan ng mga tao sa Nineve ay agad sila nagsisi at,
tumalikod sa kanilang kasalanan at mag-aayuno. Ayan, at ganoon din ang sign ng ating Panginoong Hesus na siya'y mamatay 'no, namatay siya ng 3 araw at 3 gabi ano, at ngayon muli po siyang nabuhay. So, ang sabi po dito sa Marcos 8:3 ano, na mula noon ipinaalam na ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, "Ang Anak ng Tao ay dapat magdanas ng matinding hirap. Siya ay itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y ipapatay, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw." Amen. Kaya talagang, kung ano man yung nangyari kay Jonas, 3 araw siya dun sa loob ng tiyan ano, ng dambuhalang isda, sa pinakamadilim ano, na part, gano'n din po ang ating Panginoong Diyos ano, na inilibing po siya ng 3 araw, 3 gabi at muling nabuhay. So gano'n din po yung nangyari kay Jonas. Kaya talagang, talagang ito po yung kumbaga ito po yung sign ano na isang sign din na, himala na ginawa ng ating Panginoon ano, sa buhay po ni Jonas at maging sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan at, sabi po sa Matthew 12:41, "Sa araw ng paghuhukom tatayo ang mga taga-Nineve at kukondinahin ang henerasyong ito, dahil nagsisi sila ng mangaral sa kanila si Jonas. At ngayon narito ang higit pa kay Jonas na nangaral sa inyo, pero ayaw niyong magsisi. Maging ang reyna ng timog ay tatayo rin at kukondinahin ang henerasyong ito, sapagkat nanggagaling pa siya sa napakalayong lugar para makinig sa karunungan ni Solomon. At ngayon narito ang higit pa kay Solomon, pero ayaw ninyong makinig sa kanya." Ayan, talagang on the day of judgment, the people of Nineveh and queen of the south will stand up ano, sa mga tao na ayaw makinig, matigas ang ulo. Ayan, ngayon sa henerasyon natin talagang sobra na, doble-doble na yung nangyayari ngayon, na sobrang katigasan na ayaw na talagang makinig ano, sa salita ng ating Panginoon. At sa araw ng paghuhukom ano, talagang andon, tatayo po um, itong taga Nineve at, the, Queen of the South ano, sapagkat ang mga taga Nineve at taga ni Reyna ng Timog ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan kaysa sa mga henerasyong ito na sobrang sama na at hindi na nakikinig sa mga pahayag ano, nagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos. Alam naman natin, nakikita natin ano sa mga Facebook ano, sa mga online ano, na andon po talagang sinasaktan nila yung mga lingkod ng Diyos, sinasampal nila. Makikita po natin kung gaano po kabrutal yung mga tao ngayon. Kaya ang salita ng Diyos hindi po siya talaga nagsisinungaling. Doble na yung kasamaan ngayon kaysa noon, itong henerasyon na 'to, ano. At alam natin natutunghayan natin na ngayon na, nire-reject nila yung mga nagbabahagi ng salita. Even tayo 'no, na nagse-share sa mga friends natin sa Facebook, hindi nila ito pinapansin 'no, bagkus nagtatawanan pa nila ito. Ano, pinagtatawanan nila, "Ano ba nangyayari dito sa taong ito? Ano, bakit ganyan?" Kumbaga, hindi na nila pinapansin yung mga post natin kasi nga, um kumbaga wala na silang takot, kumbaga bulag sila sa katotohanan at ayaw nilang makinig at ayaw nilang magpaturo, ayaw nilang magpatuwid, ayaw nilang magsisi at ayaw nilang tumalikod sa kanilang mga kasalanan, ano. Kaya talagang, um, ang sabi nga ng ating Panginoong Diyos ano, na kaya nga mas higit na mapalad ang mga taga Nineve at ang reyna ng timog ano, sapagkat tinanggap nila yung yung salita ng ating Panginoong Diyos at ngayon ay isa sila na mabubuhay ano, at tatayo sa harapan ng ating Panginoon. Ano, gano'n din sa atin na nagsisisi at tumalikod sa mga kasalanan natin at namuhay ng may pagkatakot sa Diyos at isa din tayo sa mga mapapalad ano, sapagkat ang sabi ng Diyos dito sa Lucas 11:28, pero sumagot si Jesus, "Higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos."
Amen. Higit tayo mapalad ngayon kasi tayo nakakaalam sa ano ba yung dapat nating gawin. We need to spread the word of God. I-spread natin kahit naman masakit, mahirap man, pinagtatawanan tayo ano, kailangan ito yung sign. Ito yung sign na kailangan natin maibahagi yung salita ng ating Panginoon sa lahat ng sangkatauhan, ano, para mas mabilis ang pagdating ng ating Panginoon. Ayan. Jesus is greater than Jonah and Solomon. Ano siya, yung mas malaki. Kung gaano yung si Jonas nagbahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos, sinugo siya. Ganon din si Solomon, kung gaano kagaling, katalino si Solomon, ano, na nagpapahayag ng karunungan. Ganon din ang ating Panginoong Diyos, dinala siya dito sa mundong ito para para tayo maligtas, ano, may bahagi yung salita ng ating Panginoong Diyos para masunod yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Ganun ang ating Panginoon para maghahayag ng salita, ano, para ang lahat ng tao ay magsisi. Kung walang naghahayag ng salita ng Diyos, hindi tayo maratnan ng salita ng Diyos ngayon. Ayan, kaya nga bumaba ang ating Panginoong Hesus upang tayo parangalan ng pangaralan ng salita niya, ano, at upang tayo magsisi. Ngunit meron pa rin talagang mga matitigas na puso na kahit marami ng mga himala, ano, pinapakita ang ating Panginoong Hesus, pero pinatigas pa rin ang kanilang mga puso, ano, at inaakala nila okay lang 'yan, normal lang 'yan, climate change lang 'yan, pero hindi nila alam na ito'y babala na pala ng ating Panginoon, ano. At even sa henerasyon natin ngayon, mas lalo pang lumala kahit na ang dami ng nangyayaring salot, ano, sa mundong ito. May mga lindol na, sakuna, kahirapan, pero wala pa ring natatakot, kumbaga normal na lang talaga para sa kanila ang nangyayari ngayon. Ayaw pa rin talagang tumalikod sa mga kasalanan. Ayan, yang Bible na yan, hindi naman yan totoo. Ano lang naman, sulat lang naman yan ng tao. Kumbaga gano'n. Pero tayong nakakaalam, pinapatnubayan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo'y nakakaalam na ang salita ng Diyos ay totoo, tunay at buhay. Ayan. Sabi sa 43, ano, sa Matthew 12 verse 43, kapag lumabas ang masamang espiritu sa tao, gumala ito sa mga tuyong lugar upang maghanap ng mapapahingahan, at kung wala siyang matagpuan, iisipin na lang niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan, at kung sa kanyang pagbabalik ay makita niya itong walang naninirahan, malinis at maayos ang lahat, aalis siya at tatawag ng 7 pang espiritu na mas masama kaysa sa kanya. Papasok sila sa taong iyon at doon maninirahan. Kaya lalo pang sasama ang kalagayan ng taong iyon kaysa sa dati. Ganyan din ang mangyayari sa masasamang henerasyong ito. Ayan, ang pagbalik ng masamang espiritu, ano. Huwag nating talagang hahayaan, ano, na itong katawan natin, itong templo natin na na kumbaga wala na, empty. Ano, dahil sa mga problema na dumating, tumalikod tayo sa Diyos at dahil nga empty tayo, walang laman. Yung dating pagkatao natin, yung dating pag-ugali natin, yung masama, papasok uli sa atin at sasama pa ng 7 na sobrang sama. So, ano mangyayari sa atin kapag tayo walang Diyos sa buhay natin? Tumalikod tayo. So, maging ano tayo,
maging mas masama pa, mas masahol pa. Dito natin makikita kung ito'y papahintulutan natin ang ating templo 'no, na maging empty o walang nananahan sa atin at walang nagbabantay sa atin o walang salita ng Diyos na talagang babalik ano, na o di kaya o walang Holy Spirit na nakabantay sa ating katawan ano, na maging malinis kumbaga malinis tayo ano at, hindi tayo guarded ng salita ng ating Panginoon. Talagang babalik at babalik yung yung masamang espiritu sa ating buhay. Instead na tayo'y nakakilala na sa ating Panginoon, ano, bumalik at bumalik pa rin tayo sa nakaraan natin, sa pagkatao natin at mas masahol pa yung magiging ugali natin, yung pamumuhay natin kung ito'y hahayaan natin itong templo ng Diyos ano, na walang walang nakabantay, walang tao, walang salita ng Diyos, wala ang Diyos sa buhay natin, wala ang banal na espiritu. Ano ang mangyayari sa atin? Siyempre, babalik sa atin yung masamang espiritu na yon na 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 dati nating pagkatao. So, ano ba yung dapat nating gawin upang yung espiritu upang yung masamang espiritu na yun, upang yung mga dati nating pag-ugali o dati nating pagkatao ay hindi na natin puwedeng balikan iyon. Hindi na tayo babalik dun. So, we need kailangan natin talagang magbasa palagi or guarded tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos, which is yung kanyang mga baluti, na isuot natin, yung armor of God, yung mga salita niya. At, patuloy tayo magpa-guide sa ating Panginoon sa araw-araw. Kasi marami pong nakaabang sa atin. Lalo na sa henerasyon ngayon, puwede tayong maimpluwensyahan sa mga taong nakakausap natin, nakakasalamuha natin. Even po sa pag-scroll ng Facebook, puwede tayong maimpluwensyahan do'n. Nang dahil nga do'n, unti-unti 'yon mag-e-empty ka na. Dahil nga empty ka na, wala na yung word of God, hindi ka na nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ano ang mangyayari sa'yo? So, ang mangyayari sa atin, wala na, na tabang na, hindi na tayo nakikinig ng word of God, hindi na tayo sumasali ng Bible study, hindi na tayo nagbabasa ng word of God, ano, 'yan hindi na tayo nagwo-worship, wala na tayong gana. So, ibig sabihin empty na tayo nun. So, kailangan tayong matakot. Wag ka wag wag gayahin yung henerasyong ito na walang takot sa Diyos. Kasi ang henerasyong ito pasama na ng pasama at marami nang makakaimpluwensiya sa atin. Kaya dahil tayo ay nakakilala na sa ating Panginoong Diyos, at, alam naman natin talaga na kailangan po talaga natin yung katawan nating ito ay alagaan natin. Itong templo ng Diyos alagaan natin. Kailangan po talaga natin ito fini-feed, pinapakain natin ng salita ng Diyos araw-araw para hindi tayo ma-deceive. Kasi marami na talagang deceiving ngayon, maraming ginagamit si Satan, upang ikaw ay mawala. Kung mawala ka na do'n sa paanan ng Diyos, tumalikod ka sa Diyos, empty ka na, puwede na babalik sila. Hindi lang iisa, marami pa. Kaya talagang kaya talagang kailangan talaga nating, maging matalino din at, may tendency po talaga na mas malala pa yung pamumuhay natin kagaya ng nangyayari sa lalaki na sinaniban ng masamang espiritu. Ayan, babasahin ko lang po siya saglit. Sabi po sa Lucas, chapter 8 verse 26-28, nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa makarating sila sa lupain ng mga Geraseno na katapat ng Galilea.
Pagkababa ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking taga roon na sinaniban ng masamang espiritu. Matagal na itong walang suot na damit at ayaw tumira sa bahay, kundi sa mga kuwebang libingan. Nang makita niya si Jesus, sumigaw siya at lumuhod sa harapan ni Jesus. At sinabi niya ng malakas, "Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus na anak ng kataas-taasang Diyos? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan." Sinabi niya ito dahil inutusan ni Jesus na lumabas ang masamang espiritu sa kanya. Matagal siyang sinaniban nito at kahit tinalian siya ng kadena sa kamay at paa at binabantayan, nilalagot niya ang kadena at pinapapunta siya ng demonyo sa ilang. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" Sagot niya, "Kawan." O so ibang translation dito is pulutong ano. At dahil maraming masamang espiritu ang pumasok sa kanya, nagmakaawa ang masasamang espiritu kay Jesus na huwag silang papuntahin sa kailaliman at parusahan doon sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain sa gilid ng burol. Ayan, talagang yun nga, dahil nga dun sa taong iyon, ano makikita natin na ang daming pumasok sa kanya. So ganun din yung mangyayari sa atin kapag tayo naman is wala na talagang, Diyos sa buhay natin, hindi na tayo, hindi na natin pinapakain yung templo ng Diyos, ng salita niya, ano. Kaya talagang babalik at babalik at magiging mas masahol pa yung magiging kalagayan natin, amen? At, maraming salamat po sa ating Panginoon at, ayan, kailangan lang po talaga natin ano na maging babad tayo sa salita ng Diyos at, we need to fix our eyes to Jesus sa araw-araw upang huwag po tayo mawala sa paningin or, huwag tayo mawala sa ating Panginoong Diyos ano. Kaya kadalasan sa mga henerasyon natin ngayon ay marami ng tumalikod dahil hindi tumalima sa salita ng Diyos at nadadala sa mga bagay dito sa mundong ito at kalayawan sa mundong ito, which is ito'y kasuklam-suklam naman sa paningin ng ating Panginoong Diyos, ano. At ang ating conclusion po 'no, yung conclusion ko dito po sa Matthew, 24 verse 35, "Ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman." Amen. Ayan, tunay nga ang salita ng ating Panginoong Diyos ay, hindi po siya maglalaho ngunit ang mundong ito, lahat po na meron tayo dito sa mundong ito maglalaho, mawawala pero ang salita ng ating Panginoong Diyos mananatili magpakailanman. Ayan, at, ito po yung panghawakan natin, yung kanyang salita at i-spread natin sa iba yung magandang balita nito, itong salita ng ating Panginoong Diyos na siyang magbibigay ng kaligtasan ng bawat isa. Ayan, purihin po ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Abba Father. Lord, maraming salamat, Panginoon ko, sa word mo sa mga oras na ito, Panginoon. Muli po, Ama, na nagpupuri ako sa kabutihan mo, O Diyos. Lord, maraming salamat po na isa po kami na bahagina ng iyong magandang balita, Panginoon. Patuloy po kami, Ama, na nagpupuri, Lord. Patawarin mo kami, Ama, sa lahat ng aming mga pagkakasala, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, kung may nakita ka man, Ama, na karumihan